Nangyari nga, ng 7 buwan, na si Ismael na anak ni Netanias na anak ni Elisama na lahing hari at isa sa mga punong opisyal ng hari at 10 lalaki na kasama niya ay nagsiparoon kay Gedalias na anak ni Ahikam sa Mispa at dooy magkasama silang nagsikain ng tinapay sa Mispa. Nang magkagayoy tumindig si Ismael na anak ni Netanias at ang 10 lalaki na kasama niya at sinugatan ng tabak si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan at pinatay siya na ginawang tagapamahala sa lupain ng hari sa Babylonia. Pinatay rin naman ni Ismael ang lahat na Hudyo na kasama niya na kasama ni Gedalias sa Mispa at ang mga Kaldeyo na nangasumpungan doon sa makatwid bagay ang mga lalaking mangdirigma. At nangyari ng 2 araw, pagkatapos na kanilang mapatay si Gedalias at wala pang lalaking nakaalam, na nagsiparoon ang mga lalaki na mula sa Sikem, mula sa Silo, at mula sa Samaria, sa makatwid bagay 80 lalaki na may mga ahit na balbas, at may mga hapak na kasuotan, at may mga kudlit, may mga alay at mga kamangyan sa kanilang kamay, upang dalhin sa bahay ng Panginoon. At si Ismael na anak ni Netanias ay lumabas na mula sa Mispa upang salubungin sila, na umiiyak siya habang lumalakad. At nangyari, pagkasalubong niya sa kanila, sinabi niya sa kanila, "Magsiparoon kayo kay Gedalias na anak ni Ahikam." At nangyari, nang sila'y pumasok sa gitna ng bayan, na pinatay sila ni Ismael na anak ni Netanias at inihagis sila sa hukay niya at ng mga lalaki na kasama niya. Ngunit 10 lalaki ay nangasumpungan sa kanila na nangagsabi kay Ismael, "Huwag mo kaming patayin sapagkat kami ay may mga kayamanan na kubli sa parang, na trigo at sibada at langis at pulot." Sa gayoy nagpigil siya at hindi niya pinatay sila sa gitna ng kanilang mga kapatid. Ang hukay nga na pinagtapunan ni Ismael ng lahat ng bangkay ng mga tao na kanyang pinatay, sa siping ni Gedalias, siya ring ginawa ni Asa na hari dahil sa takot kay Baasa na hari sa Israel. Pinuno ni Ismael na anak ni Netanias nang nangapatay. Nang magkagayoy, dinalang bihag ni Ismael ang lahat na nangalabi sa bayan na nanga sa Mispa, sa makatwid bagay ang mga anak na babae ng hari, at ang buong bayan na nalabi sa Mispa, na siyang mga ibinili ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay kay Gedalias na anak ni Ahikam. Sila'y dinalang bihag ni Ismael na anak ni Netanias, at nagpatuloy na yumaon sa mga anak ni Amon. Ngunit nang mabalitaan ni Hohana na anak ni Kareya, at ng lahat na kapitan sa mga kawal na kasama niya, ang buong kasamaan na ginawa ni Ismael na anak ni Netanias, ipinagsama nga nila ang lahat na lalaki at sila'y nagsiyaong lumaban kay Ismael na anak ni Netanias at nasumpungan nila siya sa tabi ng malaking bukal na nasa Gabaon. Nangyari nga, nang makita ng buong bayan na kasama ni Ismael si Johanan na anak ni Kareya at ang lahat ng kapitan sa mga kawal na kasama niya, sila nga'y nangatuwa. Sa gayoy ang buong bayan na dinalang bihag ni Ismael na mula sa Mispa ay pumihit at bumalik at naparoon kay Hohana na anak ni Kareya. Ngunit si Ismael na anak ni Netanias ay tumanan mula kay Hohanan na kasama ng 8 lalaki at naparoon sa mga anak ni Amon. Nang magkagayoy kinuha ni Hohana na anak ni Kareya at ng lahat ng kapitan sa mga kawal na kasama niya ang lahat na nalabi sa bayan na kanyang nabawi kay Ismael na anak ni Netanias mula sa Mispa, pagkatapos na kanyang mapatay si Gedalias na anak ni Ahikam, sa makatwid ang mga lalaking mangdirigma at ang mga babae at ang mga bata at ang mga bating na kanyang mga ibinalik mula sa Gabaon. At sila'y nagsiyaon at nagsitahan sa Gerut Shimham na malapit sa Bethlehem upang pumaroong masok sa Ehipto. Dahil sa mga Kaldeyo, sapagkat sila'y nangatakot sa kanila, sapagkat pinatay ni Ismael na anak ni Netanias si Gedalias
na anak ni Ahikam na ginawang tagapamahala sa lupain ng hari sa Babylonia.